She's lovely. Alam mo, pwede ako magpakamatay nung araw na yun. Hindi ako magsisisi talaga. Sabi sa akin, Celito, don't do it again. Ganun lang. Napakabait ni Tita Glo. Ika nga ni Ate Lods. Di niya pawihan. Oh, malakas kailangan na naman. Paputing smell sa mundo ito. Wala ko. Sino ang pinaka-most unlikely mother ni Cynthia Patag kung si Gloria Romero? Paglaruan natin si Gloria Romero. Ayoko na yung mahihingi naman at binigay sa Minerva Chavez si sila Seca. I need a drink. Give me a drink here. Out of the blue, meron siyang sarili niyang ad-lib na hindi na-expect ng lahat ng tao. Kakarang na lang talaga lahat. Wala na makapag-dialogue. Ilang isa ka pa. Hindi ka naniniwala? Naniniwala ko. Isara mo yan. Gulo, papabalaura na nga, okay pa rin, di ba? We can say bukod sa nire-respeto niyo siya, kinatatakutan niyo din siya. We really look up to her and sa set, she's our mother talaga. Marami, hindi tayo natatakot sa kanya dahil sobrang mabait. Meet each other. Wow, Tita! You look so good! Ibinabalik niyo yung glorious days ng Sampaguita Pictures. Simply a babe. You are Jack Joe. Oh, excuse me. Mami talaga. Alam mo. Wasted ka sa alisin ang reset. Pagkalin mo sa buhay mo. Mami mo ang nasabi. Oh, pero si Mami, kita mo naman, napakaganda. Sa kanya ako nagmana ng kagandahan. Akala ko si Cynthia Patag yun. Si ate nagmana din kay Mama ng kabaitan. Okay. Kay Mami. So hindi, pero how was it working with Minerva Chavez? Kwento ka naman nung... Eto na nga, Okay. Coach. I was 17 years old back Okay. then. Nung una kong nakilala si Mami at nakatrabaho. Imagine mo, for a 17-year-old na nanonood lang dati ng mga pelikula sa RPN 9 ng mga Sampaguita Pictures sa hapon. Sino mag-aakala na tinawag ako ni Douglas Quijano at sinabi sa akin na, oh, meron tayong dinner sa Casa Marcos. Mga kasama mo, Miss Gloria Romero, Richard Gomez, Joey Marquez, nung time na yun, Miguel Rodriguez, and of course, written by Jose Javier Reyes and directed by the one and only Johnny Manahan. And Cynthia Patag. Of course, sobrang kabado ako noon, but Mommy made it talagang very, very easy dahil ang dami kong natutunan sa kanya, Coach. Una sa lahat, si Mommy po, pag dumating sa set, mas nauuna pa siya sa gen set. O, ganun siya kaaga dumating. Kaya kita mo kanina, ang aga ko dun dumating, kasi nakuha ko yung sa kanya. She taught me that. Yung pagmamahal sa trabaho, sa kanya ko rin nakita yan. At alam mo ba, ang isang bagay na talagang hindi ko makakalimutan na tinuro sa akin ni Mommy is every time pag darating sa set, actually siya lang ang may memorize ng script sa palibhasa. Kasi All yung mga those boys, 12 years? di ba, hindi naman nagbabasa, Mommy? Oh. Alam ni Mommy yon. Pero si Mommy, pag dumating siya sa set, alam niya yung linya niya at alam niya yung huling linya ng ka-eksena niya bago siya magsalita. Ikaw ba, nagme-memorize ka ng... Yes, sa kanya ko yun natutunan. Pero, agad-agad mo natutunan yun o na-influensya ka muna ng mga boys? Ay, hindi. Siyempre, na-influensyahan ako ni Mommy. Ewan ko lang si ate. Kasi pag dumating si ate Cynthia, inuuna niya yung pag-ayos ng kilay niya. At saka yung staff toy niya. Yes, saka ng staff toy. Mommy, remember mo? O, napatawa ko si Mommy. Naaalala niya yun. But of course, more than that, Butch, ang marami akong talagang ipagpapasalamat kay Tita Glo because Mommy Glo is so kind. Kahit nagalit yan, Amelia,
puyat ka? Uminom ka ba kagabi? Ganyan siya. Pero ang bait kasi parang kausap ko si Mama Mary, di ba? Sandali, ano sinasagot mo kung uminom ka? Siyempre, Mami, gumimik lang, pero okay naman, nandito sa set, ready for work, di ba? Kasi nag-aaral ako noon, tapos gumigimik, kasi nga bata pa ako nung time na yun. 17. Yes, but siyempre, lahat ng yon natutunan ko kay Mami Glo. Ang pagdating ng maaga sa set, yung prepared ka, of course, and yung love sa craft at yung love and respect sa mga katrabaho, it has always been Mommy na nagsasabi yan sa akin palagi. At kapag may problema ka, titignan mo lang siya, ngingiti siya sa'yo, Amelia, kaya mo yan, ganyan lang yan. Bakit ano ba naman naging problema mo nun? Marami, Butch, huwag na natin pag-usapan, pero si Tita Glo talaga always there for me. Showbiz talk show. Pero masayang-masaya na ako at masaya ako at alam ni Mami na masaya ako ngayon at masaya din akong makita siya tonight. Kaya, we love you, Mami. We honor you. Si Joselito, di ba pag nung binasa siya ng tubig, nakita mong Sandali, sino talagang bumasa? Si Joselito talaga. Napatawad na? Oo, napatawad na, matagal na. Sabi lang niya, Joselito, ganun lang. Galit na si Mami noon, pero napatawad na. Okay, alam mo, all these years, actually decades, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ano sa yung palibasa bumabagabag? Yun. Ano ba talaga yung iniinom niya? Iced tea. Iced tea lang yun? Oo, pero akala ng lahat, tinutungga niya talaga. Minsan malabnaw pa nga yun, tinikmang ko nga malabnaw na iced tea. Pero yun talaga ang ano niya, trademark niya, di ba? Oo, yung nakatago pa minsan sa supot, di ba? Yes, oo. Kaya, thank you, Mommy, for everything. I love you. Okay, anyway, after all these decades, she still looks 17. Oh, thank you, diba? Butch. Maraming salamat. And thank you, everyone, for being here tonight and for spending your evening, of course, with the beautiful Miss Gloria Romero. And thank you too for your Thank time. Alam you. ko, it's kind of Wednesday night traffic, Baclaran Day, but you made the But effort. of course, Yeah. anytime for Mommy Glo. Because we all love her. Yes, we Yes. all love her so much. And thank you very much. Please stay because we will be joined by another fabulous singer. I'm sure kilala mo to. Nag-umpisa sa 14K pagkatapos nag-Smoky Mountain. Binasa mo script na, ako talaga natutunan mo talaga. Yes, Binasa mo pati binasa script. ko yung script nyo. Brings you to those days na nanonood pa tayo ng Palibasa, Lucky Together. Mga around this time to 1990s.